Joining us now is PCG spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Good morning po, Captain. Thanks for joining us. Yes, good morning po, Ma'am Angela and Sir Angelo, at maraming salamat po sa oportunidad na umaga. Alright, hingi lang po kami ng update regarding this issue. Kamusta po at nasaan po ngayon yung mga Filipino seafarers? Yes, as to MV Devon Bay, kanina po ay dumating na po itong 15 survivors and 2 bodies, and we turned them over sa Department of Migrant Workers for the appropriate disposition po. Okay, so just for the details lang, kailan po nangyari yung insidente at ilang araw po or ilang oras po nasa kustodiya po ng CCG itong mga Filipinos po natin na naaksidente? Well, etong insidente po ng MV Devon Bay ay reported to us noong January 22, 10:30 po yan ng gabi. So immediately upon receipt po yan, we deploy our 44-meter vessel. However, Ma'am Angela, sobrang lakas po ng current at ang taas ng alon that time. That's why the Philippine Coast Guard conducted radio broadcast. So lahat po ng mga barko or vessel transiting in the area, we requested them to be vigilant and render assistance as necessary po. And that time, nagkataon po na itong Coast Guard vessel is like 35 nautical miles away from the distressed vessel. So nakapag-render po kaagad sila ng response at nakapag-rescue po na itong ating mga crew. So they were able to rescue 17 survivors at that time. However, ngayon po, nung pag-transfer to sa atin, it's 15 survivors and 2 bodies po. So, Captain, are we still searching for the missing or all accounted for na? Yes, we are still searching, Sir Angela, for more missing crew po. At andun pa rin po yung ating barko sa area at patuloy po ang sinasagawa rin nating aerial surveillance. Is there a possibility based on conditions, Captain, na itong mga missing pa ay buhay pa? Meron po tayong mga previous stories, Sir Angelo, kahit 1 week, minsan 2 weeks, buhay pa rin po na nare-recover po natin. Okay. So, the Philippine Coast Guard is really hopeful na makita pa rin po itong ating hinahanap na mga missing crew. And para lang po sa context ng ating mga kapatid na nanonood ngayon, ano po ba itong MV Devon Bay? What was the reason? Bakit po sila nandun? Saan po sila dapat papunta? What was the mission of yung kanilang pag-sail doon? Well, based on the interview po sa itong crew, itong rescue crew po natin, they departed sa Buanga del Sur on January 20. En route po yan papuntang China, and ang kargamento po nila is nickel ore. So the vessel was carrying 55,000 tons of nickel ore, at based po sa ating interview, nagkaroon po ng liquefaction po yung moisture ng cargo that caused the shifting of the weight to the left side of the ship. Yan po yung unang report sa atin. Nagkaroon po ng pagtagilid ng barko sa kaliwang bahagi. So, at that time po, the weather is not good. Maalon po talaga nung time na yan at medyo malakas po yung current. So, that caused po yung, listing and then subsequent po itong capsize. Pero ito pong statement po na ito, again, there is just an initial suspicion po, but we do not have the conclusive data yet, and we are yet to conduct po the appropriate investigation. Ngayon po, Ma'am Angela, nakatutok pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung iba't ibang ahensya sa pagsasagawa po ng search and rescue mission. Well, habang po ginagawa po yung search and rescue operation, meron pa po ba tayong ibang mga nakikitang investigation? Have we informed the owner of this ship? Nakikita po ba natin meron silang pananagutan at this point? We are in constant coordination po with the shipping company. Simula pa po yan yung na-report sa atin itong incidente na ito. So we will be checking po, ongoing naman po ang ating sinasagawa rin ng investigation. But for the meantime po, nakatutok po lahat tayo ngayon sa search and rescue mission po para mahanap pa po yung 4. And at this point naman, nakikita natin, legal naman po yung mission nila doon sa area na yon, going to China. Yes, tama po kayo. And yung dalawa po na nasawi, unfortunately, ito po ay naibiyahe na po ba? Na-inform na yung kanilang mga pamilya? Yes, sa pag-inform po ng mga families or relatives, ito po ay sa shipping company na po. So, na-transfer na rin po at na-turn over na rin po sila kaya sa isang designated po na funeral service
na itong shipping company. Alright, ay, go ahead. And kamusta na po yung well, when this happened, no, did the Chinese Coast Guard immediately coordinate with the Philippine Coast Guard? Kasi medyo maganda yung ganito na may nagkaroon ng tulungan, ay kaya naman pala sa West Philippine Sea. Pero is this something that is normal na mag-rescue within our area? Well, una-una, Sir Angelo, pagdating po sa search and rescue, we have, all the states have a moral obligation based po yan sa United Conventions Law of the Sea. Yes. So, any state, regardless of its jurisdiction, even yung nationalities po, they have the obligation to render people aid to people in distress po. At naging coordination naman po natin dito, at the time that we receive the information is through the Maritime Rescue Coordinating Center. And that is in accordance, Sir Angela, po sa International Aeronautical and Maritime Search and Rescue po. So, ibig sabihin po niyan, ang Philippine Coast Guard is the designated Maritime Rescue Coordinating Center in Manila. And ang ating counterpart po that time, at yan po ang ating ginagawang mekanismo, is yung Hong Kong Rescue Coordinating Center. So, lahat po ng koordinasyon hanggang sa pag-transfer po netong mga survivors po is through that mechanism. And siguro, Sir Angelo, if I could also just highlight yung heroism din po netong kapitan, netong MV Devon Bay. Kasi based po sa statement po ng mga crew ay talagang hindi rin po iniwan netong kapitan. Etong barko na to hanggang sa makikita po yan, safe po at disembark po itong mga crew. So again, ang ginawa po netong kapitan is pagpapakilala lang po kung ano po ang karakter ng isang Pilipinong marinero po. Well, that's a good story to hear, Captain. No? Also, based sa accounts, Captain, ng mga survivors, were they treated well naman by the Chinese Coast Guard? Yes, opo. Yan naman po ang natanggapin natin po na kwento sa mga survivor. Upon po ng pagka-rescue sa kanila, ay binigyan po sila ng damit, ng pagkain, at even yung medical attention po. So, ang naging barrier lang daw po that time is only the language barrier. Okay. Pero lahat po nung attention at pag-assist po sa ating mga kababayan ay naibigay po ng China Coast Guard. Yung captain po na inyong kinukwento, Captain, ay kasama naman po siya doon sa mga na-rescue. Yes, tama po. Siya po ang ating kakwentuhan, yung na-rescue po. Out of 15, siya po yung ating kakwentuhan. And of course, ano po ba yung pagkakakailanlan nitong CCG or yung Chinese Coast Guard na nagligtas po dito sa ating mga Filipino crew members? Ano pong number ng ship nila? Well, China Coast Guard vessel 3306 and China Coast Guard vessel 2307. Dalawang barko po ito. Dalawa. Okay. Ma'am Angela. Opo. And of course, paano po ba yung magiging proseso po mula po sa inyong pag-search and rescue ng mga survivor po natin? Saan po natin sila ito turn over after? Kaninang umaga po, kasama rin po ang Department of Migrant Workers at saka OWA. After po magkaroon po ng konting medical check-up dito sa ating mga survivors before po sila i-transfer o i-turn over sa DMW po. So yan po ang naging proseso po natin kaninang umaga. Well, Captain, taking this opportunity to ask you na rin po an update regarding po dito sa ferry na lumubog naman po sa may Basilan. So far, what do we know so far about this? Yes, ito pong MV Tricia Kirstine 3 ay reported po sa ating distress kaninang madaling araw, so 1:50 a.m. So meron po tayong dalawang sea marshals on board at sila po ang nagbigay sa atin ng distress report na ito nga pong barko na ito ay nagkakaroon po ng distress. So immediately po nagkaroon naman po tayo ng deployment ng ating mga barko kasama po ng iba't ibang ahensya. However, as we speak po ngayon, Ma'am Angela, may mga reported na rin po tayong casualty. Although we are still validating po itong data na ito dahil iba't ibang ahensya po kasi ang tumugon, no? So, yung iba po mga survivors ay napunta po sa ibang mga vessels. So, we are still consolidating and meron din po tayong mga na-report na mga casualties. Again, we will be releasing an official statement na lang po. Once verified na po itong report po na nakuha natin. Alright. So, ano po ba yung naging, saan po ba galing itong MV Trista Kirstine? Saan po sila papunta?
baka can you give us a background story on this po? Yes, ito pong MV Tricia Kirsten 3 ay nanggaling po ng Zamboanga kagabi, 9:20 p.m. at papunta po ng Hulu. However, yun nga po, alas 2 ng madaling araw at area ng Balok-Balok Island sa may Basilan. Yun po, based po sa ibang testimony ay medyo maalon po yung area na yon. However, same as with other incident po, we will be conducting a maritime casualty investigation po to determine what is really the cause of this incident. So far wala pa talaga tayo mga confirmed details. Pero ilan po ba ulit, para lang po concrete po yung details po natin ngayon as of now, initially, ilan po yung nawawala, ilan po yung na-rescue, ilan po yung confirmed dead? Yes. Again, this will be validated po, no, itong mga numbers na ito. So, survivors po natin is 316, 28 po ang hinahanap pa po natin. And then, initially, may reported pong 15 casualties. So, again, this will be subjected for validation po. And so far din po, wala pa po tayo talagang mga mabigay na impormasyon sa kung bakit po talaga ito lumubog, meron po bang kasalanan yung, kumbaga, may sira po ba yung barko, etc. Wala pa po tayong ganong mga initial investigation. Ngayon po, we believe kasi, Ma'am Anja, that time is really of the essence pagdating sa mga search and rescue. So, nakakoncentrate po muna tayo sa ating sinasagawang rescue effort ngayon. But definitely, all these questions and lahat po ng mga information na naging cause po ng incident ito ay magiging part po talaga ng investigation po natin. And lastly, nasaan po ngayon yung mga confirmed survivors, Captain? Yes, meron po nadala sa Basilan, meron din po sa area ng Zamboanga, dahil base po yan doon sa mga asset po na nag-respond. So, nahati po sa iba't ibang area, kaya medyo nahihirapan po tayo sa pagkusulit ngayon ng mga information based doon sa mga reported na mga survivors po natin. So please give us time, Ma'am Angela. Definitely within the day, we could finalize po. And hoping na makita po natin lahat yung mga hinahanap po natin. Oo nga po. Kumustahin ko na rin po yung mga nagre-rescue, yung ating mga tauhan sa PCG ngayon, yung mga challenges po nila habang sila po ay nagko-conduct po ngayon ng search and rescue operation. Well, ang nakikita na po talaga nating challenges kasi ito naman po ay kasama po ang iba't ibang ahensya. Pagdating naman po sa resources ay meron po tayo ngayon kasama po yung pagpapalipad ng ating aircraft. Ang nakikita lang po talaga nating challenge itong ngayong panahon ito is yung adon po talaga, yung sea condition. So that limits us, Ma'am Angela, po talaga na mas mapabilis po ito pagsasagawa po ng mga search and rescue efforts po natin. But as to the resources, we have various agencies and even mga volunteers po na mga commercial, even yung mga bangka po tumutulong po sa atin para gawin po itong search and rescue efforts po natin. Yan. Hopefully, we can talk to you po again regarding this para po dun sa mga iba pong update sa investigation po ninyo. Alright, thank you for that. Anytime po, Ma'am Angela. Thank you for that, PCG spokesperson Catherine Naomi Cayabyab.